ng how to download XAMPP, isa lang. Tapos next topic na is yung how to check kung nagwo-work ang XAMPP. Yun. Okay po sir, bali po may mga nakalaan na members po per module po. Per module 1, 2, 3. Ganun po sir. correct. Per Correct, member correct. po siya sir. Okay po. Thank you po. Yes. So, okay yun. Very good na tanong, nandoon. Dito sa documentation, pwedeng mag-assign muna kayong isa, dalawa. Kasi tatakbo naman sa midterm, may documentation na continuation ulit. Sila naman yung i-assign nyo doon, yung hindi pa nakakapag-document. Sa pre-finals, may kasunod na naman tayong module. Sila naman yung i-assign yung hanggang mag-finals. Kasi we're planning again to make a one module documentation ng system fundamentals. Okay? So, yun yung magiging project documentation natin sa dulo, sa finals natin. Of course, from per period na staggered documentation. Okay? So, if there's no more question, I will proceed with my demonstration. Nakikita nyo naman ang screen ko, Nakikita nyo ba? Kindly confirm using your audio. Yes po sir. Yes po. Okay. So, umpisahan na natin, We're done with creating your database, So, ulitin lang natin. Sige, show database muna ako dito. Show databases. Ayan. So, dito sa kaganda sa MySQL, hindi siya case sensitive, kahit capital letters lang ang tinype ko lahat, hindi naman siya nag-error kasi hindi nga siya case sensitive. Ang query natin dito. So, gagawa ako ng database ko ngayon, ng section natin kasi kanina gumawa na ako ng database sa A&B section. So, gawa ako ng database ngayon para sa section natin. Create database SF101 CD, C and D ang ibig sabihin ko nito, Then i-ano natin, terminate using the semicolon, then press enter. So this means class query okay, in-accept yung aking database, And I'm going to check by using show databases. Yan, nandito naman na-create. SF101CD. So, ano po ba ang ibig sabihin ng database ninyo, sir? Doon sa ating symbol, ganito po yung symbol ng database, parang base, parang nalagyan, Yan. Tapos may guhit-guhit na ganyan. Doon sa may alam ng symbol na yan. Bakit ganyan yung itsura? Kasi nga siya ay base, database. So, ang purpose ng base is malamnan ng mga laman. Anong mga ilalaman natin dyan? Tables. Tables po ang ilalagay natin dyan, Kaya, ang sunod, pag naka-create ka ng DB mo, ng database, tawagin na lang natin DB, ay gagawa naman tayo ng tables para ilaman dyan. Okay? So, we can create our system having one database only. Right? Isang database lang. Tapos nandun na yung buong system ng mga tables. Hindi mo kailangan naman na maraming database. So, depende rin. So, for us, isang database lang muna. Okay, then ito yung database natin, SF101CD. Then, I'm going to access that. How to select and access your database. Right now, AB yung naka-access ko dito, Yan. SF101AB. Hindi ito yung section ninyo. So, papalitan ko ng access or yung pag-select, So, gamitin natin ng use SF101CD. Okay? So, yun. So, nagpalit. So, ibig sabihin ng use query is nagse-select ka kung aling database ba ang gagamitin mo, this one or this one.
or any of the list given sa yung database. Sinabi ko dito, use SF101CD. So I'm going to use this one. And yan, immediately nagpalit na, no? Dito, sinunod niya yung command mo kasi nandun ka na sa SF101CD. Indicator mo yan na tama ang folder na pinupuntahan mo or database. Now, next to this is show tables to check if you already have created any table. Right now, empty because obviously, wala pa naman tayong kinikreate na table. Kakikreate pa nga lang natin ng database SF101CD, right? So, empty pa talaga siya. So, the next to this is we're going to create our table now. So, how to do that? By typing create table and the table name. For example, SF101 CD table. Ayan. Para sa ating section, no? CD table. Then, lagyan natin ng content. Ang table natin, like for example, ID, no? ID. Then, gawin natin ang variable na yan ay integer. Tapos, sa ID natin, ilan ba ang papasok na mga digits or values niyan? Sabihin na natin 30. No? Para marami, kung maraming ano yun, no? Numbers. ID, then not null. So meaning, may ano na agad siya, no? Value na for incremental purposes. Not null. Auto-increment. I-auto-increment natin. Auto-increment. Then primary key. Primary key. Yan. Then, comma. Kasi natapos ko na yung first command ko para sa ID. So, ang field is ID. Nilagyan ko lang ng mga parameters here. Integer, not null. Tapos auto-increment is meaning gusto ko mangyari from, halimbawa, nag-0 siya, nag-input ako ng name. Pag input ko ng pangalawang name, magwa-1, magtu-2, magti-3, magpo-4, magpa-5. Auto-increment without typing any numbers. Kasi naka-integer naman siya, no? So, magna-numbering siya automatic. Primary key, meaning yung ID talaga natin is really the unique entry para sa ating database. Hindi yan dapat may kapareho. Kaya kung unique po yan, siya yung tinatawag nating primary key. Okay? So, yun yung aking nilagay dito. Now, mag-press po ako ng enter, ano? At hindi pa ako tapos. Anong ilalagay ko? Last name naman. Last name, varchar, variable character. So, sa last name, ilan ba ang mga posibleng character ng last name para safe? Baka may mahabang last name, i-50 ko na ito. No? Then, first name, varchar, 50 na rin. No? Tapos, middle initial, varchar. Okay. Middle initial, normally, dalawa lang, ano? Pero gawin kong 5. Baka sakali may ibang middle initial na mahaba. Ano? Okay. Then, if I'm done with the fields, nasa tingin ko, ito lang muna kailangan ko. Another close parenthesis and terminator sign. Enter. So, once your query is correct, it will give you this query okay. 0 rows affected. So, meaning successful yung ginawa mong query command. So, pwede mo na siyang ma-view. I-check ko muna nga yung may gusto yatang pumasok. Nawala na. Alright. So, just to remind nga pala na ako ay magpapapasok lang ng 30 minutes to 40 minutes, no, na mga malilate. Hindi na ako tatanggap beyond that. And you should we should impose discipline, and you should discipline
yourself, no? So, block na yung lahat ng papasok. So, yung mga nandito na lang ang mabibigyan ng recitation grade ngayong araw. Okay? Yan. So, to continue, nagawa ko na ang aking table. So, how am I going to check if I successfully created my table? Baka itong monitoring team ito. Si Alabanza. Hindi nga. Sorry, Alabanza. Ikaw ay napaka-late na. You're already interrupting. Isa po yun, nakaka-interrupt yung mga nalilate, Parang ang kulit. Katok lang katok tapos late na nga eh. So, avoid that, ha? So, ito na. Mag-show tables muna tayo. This is the first way for you to check if you're able to create your table. Show tables. Plural, para hindi magkamali. Show tables. And it will give you your created table. Ano po ba yung ginawa nating table? SF101CD table. Right? So, yan. Ito nagawa natin. But how are we going to check the structure? That is for you to type describe. I-describe mo ang table. No. Table name. SF101CD table. Yan. Napaka-basic human language po ito na kinukuman natin kay database na i-describe mo alin ang pinapag-describe na user yung SF101CD table. So gagawin po niyan pag in-enter nyo at ito na yung ginawa nating table. Correct? So ano po ang nilalaman? Kaya ang purpose ng describe is to show the structure of your table. Gumawa tayo ng ID, gumawa tayo ng last name, gumawa tayo ng first name, middle initial. Yan po. Ang ginawa niya sa type, integer, variable character, variable, and sa null, not null, then yes na yung iba. And ang primary key natin is yung ID. Right? So yung naka-assign na primary key at yung auto increment ay naka-assign din kay ID, no? So the purpose really of command query describe is for you to show the structure of your table and for you to double check if you able to assign properly the type and other parameters inside your table. That's how. Yun po yung pinaka main purpose ng describe. Okay? So let me check kung nakakasunod po ang ating audience. Nakakasunod po ba? Thumbs up if you able to follow. Okay, so i-ano ko lang yung alright, so itong dalawa Tayawa, Silvestre, sorry wala kayong recitation ngayon. So ayun, mag-audience na ngayon. 90 po, 90 pa lang ibibigay ko dito sa mga umattend, no? Mga masisipag at maagap na umattend. 90 agad kayo. Pero hindi kayo aalis ha hanggat hindi ako nag-attendance. Mamaya ako mag-attendance para makuha niyo yung 90 ninyo. Recitation, ang bait ni Sir Guerra. Wow, bait talaga. Sige. Nasa na to? Okay. So punta na tayo dito sa na-describe ko na ay ito pala ang gusto kong ipagawa Kayo naman ay susuportahan ko rin sa aking tutorial video ulit. May tutorial video ako dito kung anong gagawin at ito ay magsusupport sa inyong alter table naman ako. I-introduce na natin yung alter. Command alter. Alter ibig sabihin may babaguhin ka. That's the name and command meaning alter. Anong i-alter mo? Alter table. Anong table name? SF101 CD table. So, binibigyan mo ng instruction si database na i-alter mo ang table SF101 CD table. Then, i-press mo ang enter para maibigay mo ang command mo ng alteration. Gusto mong i-rename,
I-rename natin. Ang command natin, rename. Gusto kong ibahin ang pangalan kasi sir, parang hindi ako okay doon sa SF101 table. Sige. Rename, tapos SF10 CD, tapos lamesa. Gusto mo Tagalog lamesa, no? Ayan. Ayaw mo ng table, gusto mo Tagalog lamesa. Pero this is just for naming purposes on this lesson lang, ano? Pero sa professional naming ng database, talagang professional. Ito nilalaro lang natin for this purpose. Lamesa, rename. So dapat mapapalitan siya ng lamesa, no, from table. So enter natin. Yan. So sinabi naman, tinanggap naman, query okay. So okay daw ang ginawa ni Sir Guerra na pag-rename. So how are we going to check the command? Is it show or describe? So with this simple question, ang tamang gagamitin po natin if we would like to check the name of our table is show tables. Okay? So yun po yung purpose niya. Show tables at ipapakita lang niya yung table name kung napalitan mo ba. SF101CD lamesa. Okay, so successful na si Sir Guerra, napalitan niya ng name, table name sa gusto niyang pamamaraan. Okay, next. Gusto niyang mag-add ng si Sir Guerra, gusto niya mag-add ng age dito. Age na field kasi nakalimutan niya, no? So we could do that by using alter command ulit. So let us type alter table SF101 CD underscore lamesa, then enter add. So we need to type add if we're going to add another field, and the field name is age, and it should be integer kapag age is integer, di ba? At normally 3 digits yan, pwede mag 100 kasi ang edad, ano? Kaya ilalagay ko ay 3 digits. Then, if we're okay with this, terminate natin by semicolon and press enter. Yan, successful na ulit ako, no? Yan. Sabi, query okay, successful yung aking ginawa, and I just need to check kung tama. So how to check again your table? Dito naman papasok yung describe na tinuro natin. Describe your table. What is your table name? SF101 CD lamesa. Alright? Yun. So nadagdag na ni Sir Guerra yung age. No? So ngayon, may kulang pa. Nakalimutan ulit ni Sir Guerra na may address pala, no? So we can still add more fields. Kung tinatamad ka na mag-type, you can use arrow up and arrow down to access your previous commands. So press ko yung arrow up ko, lalabas yung describe, ano? Pero ang kailangan ko is alter. Yan, hindi ko na tinype pero ina-arrow up ko lang. Lumabas yung alter table SF101 CD lamesa because I'm going to use that command again to add ulit. Add address. Add address varchar na ito kasi combination ng numbers and characters. Varchar address mahaba, ano? O gawin kong 200 characters yan. Alright, so mag-a-add ako ng address and ang type niya variable character having 200 possible characters. Then press enter. Yan. Okay, then describe ulit natin. Describe SF101 CD underscore lamesa. And as you can see, we able to add again the address. Kanina age. No? Yan. Sir, bakit ka nag-a-add ng ganyan? Para saan po ba?
ito yung structure lang muna ito, ano? Kasi kunyari, mag-i-input na tayo ng mga records, halimbawa ID, ikaw ito, no? Ikaw itong in-input natin sa record. Ang ID mo ay 01. Tapos ang name mo ay last name mo, ito, ilagay natin, nag-input na, no? Si De La Cruz ka. De La Cruz. Yan. First name. Anong first name mo? Juan. No? Tapos middle initial mo. E. Kunyari. Age mo. Ikaw ay 45. Yan. Then address mo. Ganito. Yan. So, ibig sabihin, itong ginagawa nating table, wala pang laman. Structure pa lang as guide for your possible user to follow the instruction of inputting a certain inputs by following the fields. Right? So, ganyan po yan yung ginagawa natin. Kaya lesson number 2 muna tayo. Wala muna tayong idadagdag i-input na mga records, but we are more of the structure pag-create muna ng table. Okay? So, sa documentation nyo, kung kayo ang gumagawa nito, pwede nyo screenshot ito, ilagay sa inyong Word document at ito yung command ng pag-create ng table. Kunyari. So, ganun po yung sa documentation. Now, paano naman kung sir, ayaw ko palang, hindi pala kasama dyan yung address. Gusto kong burahin ito. Mabubura ko po ba ito, sir, itong address? Okay, pwede rin because that's the purpose of alter. So, ibalik natin sa alter. Yan. I-alter ulit natin ang table SF101C de la Mesa for what? Drop. Drop. Kanina, rename. Ngayon, gusto nating rename at add. Ngayon gusto nating i-drop yung address. Anong i-drop mo? Address. Address. Yan. So, ganun lang kasimple, drop address lang. Ibig sabihin, gusto mong tanggalin yung address sa fields mo. Okay, so gawin natin. Press enter. Yun. Query okay. So, all we have to do is to describe if this is already listed or removed. Describe. Balikan ko na nga lang yung describe. Yan. Yan. Mapapansin nyo na wala po yung address natin. So kanina, mayroong address. Pero ngayon, wala na. Bakit po? Paano nangyari yan, sir? Kasi dinrap mo. Dinrap mo na. Okay, in-wrap mo na. Alright. So ngayon, may isang side ito, let me check kung nasusundan na, nasundan hanggang dulo, yung part na yun. Nakasunod po ba? Okay, very good. So, ipunta naman natin doon sa GUI side, Dito po, para pumunta sa GUI side, ng equivalent, natin, i-type lang natin ang localhost. Localhost, ito lang muna. Press enter. Pupunta po kayo sa PHP my admin dito. I-access lang natin ang PHP my admin. Kapag walang password, ay diretso na kayo, So this one. Just type localhost at ipapakita yung dashboard niya. Punta tayo dyan para sa user interface naman niya. Ayan. Kung mapapansin nyo po, ito yung admin database nito. Ayan. Kung ano ito, makikita nyo, siya din po ito. Kaya makikita natin, ano ba yung ginawa nating database? Ito po yun. SF101CD. Okay? Nandyan din. So, ipakita natin ang equivalent nito dito sa database muna natin. Ang ginagawa natin ay show databases. Ayan. So, kung ano nakikita nyo dan database,
siya rin po ito. Yan, yung pinapakitang ganyan. Ang problema lang, ang advantage lang nitong GUI, pa-click-click ka. No? Click mo ito, makikita mo na yan. Tapos nandito yung ating ginawang SF101CD La Mesa. No? So, i-click mo na. No? Click. So, makikita mo yung ginawa natin. ID, last name, first name, middle initial, age. No? Tapos kung gusto mong tingnan yung structure, punta ka dito sa structure na to, click mo yan. Ito yung ginawa natin, no? ID, last name, first name, middle initial, age. No? Okay. So, pero, sir, bakit ang pagtuturo mo ay dito? Sa command prompt. Ang difference po kasi nito, kapag dito ka nasanay, para kang encoder lang, hindi ka marunong sa mga query command. Dito, pwede kang mag-drop. Actually, pwede ako mag-drop dito, no? Yan, kunyari, i-drop ko si age. By not knowing the query command, pwede ko na i-drop. I-drop natin. Tapos, do you really want to execute alter table? Di ba ito yung command natin? Alter table, SF, tapos drop, age. Yun yung ating query command. Pero dito, kahit hindi mo alam yung query command, pwede. So, pang ano lang talaga ito. Parang encoder. Kayo, computer science. So, dapat mas mataas ang level ng understanding nyo sa database. Hindi yung parang encoder lang. Okay, na-drop po natin dito. Ano na-drop natin? Paano kung kapag sumalang ka sa interview, pinapakita sa'yo, i-drop mo nga dito. Hindi ko po alam kasi doon ako sanay sa movie site. So dito, check nga natin kung na-drop. So dapat alam mo din ito, describe SF101 CD underscore La Mesa. So magagawa mo lang mag-query dito sa command prompt kung marunong ka, kabisado mo. Yan. So na-drop yung age din, Kung papansin mo, dapat may age dyan. Wala na. Ang advantage mo ngayon kung marunong ka dito sa tinuturo ko na talagang programmer ang datingan kasi kabisado mo yung mga query. Ay dito ka nagpipilit. Dito lang ako, sir. Ayaw ko yung mga nagme-memorize na mga dyan ka lang. Pero later on, sa position, baka hindi ka ma-promote. No. Ang promotion ay doon lang sa parang magagaling, knowledgeable. And that's the purpose of knowing this. At saka malinis siya, malinis. Dito, parang populated, populated. Pero nandyan naman na lahat. Pero kung gusto mo ng mismong malinis na output, ito yung hiningi yan. Pakita mo. So also, that's the purpose of that. And also, dito, kapag dito ka nasanay, what if nagloko yung GUI, Yung GUI side ng MySQL, hindi mo mabuksan ito. Is there still a way for you to access your database? Kasi ito lang ang alam mo, Ito lang. Hindi mo mabuksan. Wala na, sir. Ano ba, nasa trabaho ka? Wala na, sir. Down na tayo. Hindi na natin ma-access ang database. Yun yung alam ko. Kasi hindi na natin mabuksan ang GUI. Yun yung stand ng dyan na sanay. Pero actually, sasabihin nyo sa boss nyo, sir, pwede pa natin ma-access ang ating database. Actually, kahit hindi ito gumagana, dito na lang tayo sa command prompt. I-check natin. Ano bang gusto mong malaman, boss? Ano bang gusto mong i-print natin? Okay, matutuwa sa iyo yung boss mo ngayon kasi may pakinabang ka, na maganda sa kanila. Alright? So, I hope you able to grasp my point. Kaya tayo, inaalam natin ang mga query command. Ngayon, may huling yung drop database, Hindi na lang drop field. Drop database. So, kung i-drop natin siya, show tables muna tayo. Yan.
gusto mong i-drop ito kasi sa tingin mo hindi na kailangan yung table na yan, pero may laman siya, may ganyang structure, ay na-i-drop mo, no? So, ang gagawin mo lang naman dyan na command is drop table. Sabihin mo, table lang i-drop mo at yung pangalan niya, SF101 CD underscore lamesa. Yan. So, ito yung query command. I-drop mo yung table, anong pangalan ng table, at ito ay mawawala na later on pag in-execute mo. Okay? So, execute natin. Yun. Ako, nabura na. Burado na. So, i-check natin. Show tables. Empty na siya. No? But be careful of doing that, dropping table, because somehow it may risk your database. Baka hindi naman talaga dapat i-drop, ay ikaw ay bida-bida doon sa database. Kasi tinuro ni Sir yan eh. Yan, pinaglaruan ko yung inyong database. Ayan pala ay record ng ano, no? Ayun, na nangyari ka tuloy. Ito, di ba may table tuloy dito, ano? Yan, may SF. Pag i-refresh natin yan, magre-reflect din dito na wala na po tayong database. Wala na tayong table. Di ba? Wala na tayong table. Pero pwede tayo mag-create dito ng table. Halimbawa, dito tayo SF101 CD lamesa ulit, no? Tapos 4 columns, create mo lang. Tapos maglagay ka dito ng ID, ganyan. Last name, first name, middle initial, then input mo lang. So, pwede ka naman pala dito, sir, gumawa. Ay, ikaw ay paturo-turo ka pa ng query-query. Ay, dito ako, tatamad-tamad ako. Gusto ko dito. Huwag na yung mga di dyan ka gumawa. Wala namang pilitan. Di pag nagawa mo dyan, di dyan ka marunong. So, ikaw na yon, no? Pamamaraan mo na yon. Pero, another way is here. Okay? Mas gusto ko dito matutunan. Siyempre, dalawang ini-introduce natin. Dalawang matutunan mong pamamaraan at kasama ito, no? Mas malaking bagay ito. Okay? So, yun po yung gusto kong ninyo, gawin, at isesend ko itong aking tutorial video na ito as support sa aking siyempre gusto ko kayong makakuha ng mataas na grade, Ay kaya yung itinuturo ko ng actual na demo ngayon, ay baka hindi masundan ng iba, ay panoorin nyo ito, individual. Tapos pag ayan po yung na-perfect ninyo individually, doon sa inyong recording video, ay 95 ang ibibigay ko. Pero pagka kayo ay nag-error, for example, ganito nagde-demo ka na, ito kunyari, sabi mo dito ay show table. Yan, nag-error ka dyan. Nagde-demo ka na, part mo na, nag-error. Aba, ay yung 95 mo, hindi ka makaka-95. No, nag-error eh. Kaya, panoorin para ma-perfect, makuha yung 95 na grade. Alright, so wala pong 100 kasi provided ko na lahat. All you have to do is to follow my instruction. Kaya hindi ko ibigay yung 100. 95 lang. No? Okay. So, sundin yan. At kung masunod nyo itong mga ito, no? Mga pinagawa ko dito, mag-create ka ng table, mag-describe ka, alter, add, drop, and drop table name, 6 o 95. Okay? So, nasundan po ba, class? Okay, yan. Ganyan ka, dito sa klase natin. Matuturuan na kayo ng hands-on. Alam ko, yung iba dito, basic na yan. Pero, we are still guiding everyone how to really create a system. No? Kasi yung iba talaga, alam natin, may mga miyembro kayo na hindi concerned sa pag-create ng system.
Itinuturo ko lang muna database muna, tapos yung back-end, tapos later on front-end, i-combine natin at magiging marunong ka ng mag-create ng isang system leading to developer as a developer sa development. Ganun po nagde-develop ng isang system. Halimbawa, gawa mo yung login, registration, at least may idea ka na as from ordinary member ng group sa thesis. May maisasagot ka na yun sa thesis. Alam ko yan, sir. Kaya nagko-connect yung front-end, back-end. Nakita ko yan tinuturo doon sa klase namin. Hindi yung, sir, hindi ko masagot yung code na yan, tsaka hindi ko masagot yung database na kasi sa documentation lang ako na-assign eh. Yun, doon tayo eh, no? Doon tayo. Baguhin natin. Kaya kailangan individual. Okay, so if you're okay with my tutorial lesson ngayon, yung aking demonstration, I will ask muna kung may tanong kayo. May tanong sa aking dinemo? Wala. So, i-share ko yung ano ko, no, yung tutorial video dito. Ayan. Ayan, no, may tutorial video pa si Sir Guerra. Bait naman para matuto na namin talaga. Ayan, nakalagay dyan, create, describe, alter table. Panoorin. Tapos, ang deadline po nito is Saturday. Tanghali. Ano? Yung haba naman sir ng deadline mo. Ang bait mo talaga. Mabait talaga, no? Kabait, no? Ayaw ko kasing maano kayo. Bababa yung grade nyo sa akin. Yung mga tamad lang talagang wala tayong magawa dyan. Wala kayo dyan. Kasi by next week, September 15 yata, encoding na naman ang inyong second prelim grade. Encoding na naman. Ay pag wala kayong sinubmit sa akin, pasensyahan. At hindi naman ako nagtuturo sa inyo para maawa, baka may mga ganong estudyante pa rin, maawa ko na sir. Ito ang sitwasyon ko sir, talaga eh. Ay ang kalidad po ng edukasyon ay nababa dahil diyan. Pag wala namang naipapakita, ay gusto'y maawa. Dapat may kalakip na pagpupunyagi, pagpupursigi. Ayan, ganyan ang ating pag-aaral. Pero pag hindi yan ang panuntunan mo, sorry, hindi awa ang basihan ng edukasyon sa Pilipinas. Okay. Kontraktor pa, DPWH kontraktor, walang awa. Yung gano'n. Tayo. Okay. So if you're good with that, I'm going to allow you to meet kasi hanggang 1 o'clock pa naman tayo for your group to organize yung documentation, kung sinong gagawa, at magkaroon kayo ng time na mapanood muna individually ito ngayon. At hindi ko pa ibibigay itong 90 na grade. I-flash ko nga. Ayan computed na Ayan ang dami Okay. Up. Yun. Mabilis ko lang pinakita kasi kino-compute ko talaga yung grade nyo. Okay. Kung aalis na kayo dito, wala kayong 90. 90, umattend lang. Recitation na, Okay, sige. Nasa sa inyo. I'll check your attendance later for that 90 recitation grade. Even you are not doing anything, but I'm happy that you are listening. That's the important part. Okay, so babalik ako siguro after 30 minutes or more to check you and check your attendance. Okay, watch my tutorial and organize your group for Saturday deadline.
Sir, paano pag na-late? Sir, paano pag na-late? Linggo na namin na ipasa. Ay sarado na po ang Tambiolo ha pagka nagpa-late pa. Wala naman dahilan siguro ma-late. Kasi kahaba na Ay, may OJT po ako. Sir, kami may OJT. Ay dapat hindi po naapektuhan ang subject ko ng OJT ninyo. Kung ang priority nyo yung OJT ninyo at lalo ngayon kayo ay nag-OJT, ay mag-OJT na lang kayo. Pwede namang hindi kayo umattend dito sa subject ko at OJT kayo. Wala namang problema sa akin. Basta gusto ko ay pinapasukan mo yung subject ko. Okay, pag hindi ka napasok, ibig sabihin wala kang interest pumasok sa ko. Parang babalik ulit doon. Maawa ka naman sir, OJT nga ako eh. Yun. Ano sabi dito? Paano daw? Sir, paano po yung walang ka-group? Ay maghanap po kayo ng kagrupo nyo, no? May mga kaibigan naman siguro kayo dito. 2 section ito. Kahit nasa section kunyari nasa section C ka, pero mas kaibigan mo yung D, ay di doon ka makipag-group kasi merge naman ito. Sir, walang tumanggap sa akin. Ay bahala ka na. Bakit ba ganoon? Walang natanggap sa'yo. Ay pagka ganun, di solo mo, mag-solo ka na. Ay walang natanggap sa'yo. Malinaw ha? Okay, sige. I-off ko muna yung aking mic and I hope you do your part for this brainstorming. Okay? Thank you.